isang napakakalaking pribilehyo, O Diyos, na kami ay makadulog sa trono ng iyong biyaya. Salamat po na kahit sa oras na ito, nararamdaman namin ang iyong presensya. Salamat sa iyong pagbisita. Alam ko sa oras na ito, narito ka kasama ang maraming anghel upang katagpuin ang bawat anak mo na nananampalataya na may tatanggapin sa iyo. Oh God, we bless your heart, Lord. And the only thing that we can offer you is our worship. Everything, our lives, our very breath came from you. There's nothing we can offer back to you that did not come from you, O God. Kaya nga po sa oras na ito, pinipili namin, we choose to worship you. At Lord, ayaw namin matuyo ang batis ng pagpupuri. Dalangin namin na kahit sa aming pag-aaral ng inyong salita, patuloy na magpuri ang aming mga puso. Tunay na namamangha kami sa kadakilaan mo sa aming buhay, sa aking buhay, sa aking sambahayan. Sa bawat sambahayan ng ama, anak mo na nagtitiwala sa iyo, hindi ka nagkulang, hindi ka nahuli, Panginoon, sa biyaya mo sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, nagpapakumbaba kami muli sa iyong presensya. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita, na kami ay makinabang upang kami, Panginoon, ay makapag-alay sa iyo ng pagsamba na magiging katanggap-tanggap sa iyong puso. Maraming salamat po, sakupin mo ang bawat puso sa umagang ito. Banal na Espiritu, inaanyayahan namin na ikaw ang magturo sa amin, O God. At Lord, gawin mo ang tanging ikaw lamang ang makakagawa. Gawin mong daluyan ng pagpapala ang iyong lingkod at dalangin ko na salita mo lamang ang may pahayag sa lugar na ito. We give you praise even now. We magnify your name. We worship you. We honor you. Have your way today. In Jesus' name we pray. And everybody said, Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede na pong makaupo ang lahat maliban po doon sa ngayon lang nag-attend sa church na ito. Meron po ba tayong mga panauhin? Yun! Praise the Lord! Palakpakan po natin sila. Welcome po kayo sa Rema Word of God Church. Amen? Dami nila. Sino ang nagdala sa inyo dito? Sino? Sister Joy, glory to God. Ang dami ng corona ni Sister Joy sa langit. Pwede na po kayong maupo. Amen. Good morning! Pinagpala ba ang linggo nyo? Bakit ang boses ko, no? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Are you ready for the word? Sino yung ready? Amen. Glory to God. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. So, na-miss po namin kayo Amen. Parang ang tagal, no? 1 week lang yon. Pero mabuti ang Panginoon, sapat at higit sa sapat ang biyaya niya sa bawat isa sa atin. Amen. Kung ready na po kayo, sa umagang ito po, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa, hindi ko muna sasabihin, okay? Noong mga nakaraang linggo, pinag-aralan natin yung ano ang pangako ng Panginoon sa ating iglesia sa taong 2018. Amen? God's promises for us for the year 2018. The Lord promised us a mighty harvest. Diba? Sabi natin, the Lord will give us overcoming harvest, overflowing harvest, overtaking harvest, overwhelming harvest, orchestrating harvest. Amen. Naunawaan na ninyo yun. Amen. Bakit tayo bibigyan ng Panginoon ng harvest? Una, ang ibibigay ng Panginoon sa atin sa taong ito ay harvest ng kaluluwa. Parang walang nag-amen? Amen! Hallelujah! Lahat po ng harvest na yon depende po sa ating pag-ani ng mga kaluluwa para sa kaharian. Amen. Last Sunday, naunawaan ko na kayo ay nagkaroon ng pag-aaral. Paano natin, the last 2 Sundays, we dwelt on how do we contend for the harvest. Because the devil will prevent us from
receiving our harvest. Hindi po ba? And then, nung last Sunday, sabi natin, if the devil will continue to hinder our harvest, kung patuloy niya napipigilan ang ating ani, tayo ay maghihirap. At katulad ng kwento ni Gideon na pinag-aralan natin, yung ninanakawan ng mga kaaway, si Gideon at ang kanyang sambahayan, nang hina sila. At nawalan sila ng kalakasan na labanan ang kanilang kaaway. Amen? Ngunit yun ang nagdadala ng spirit of poverty. At last Sunday, di ba, brinake na natin yung spirit of poverty. Sino na dito ang nakalaya sa kahirapan? Ay! Hallelujah! Sino na dito ang nakalaya sa kahirapan? Ayun, alam ko, nakalaya na kayo sa kahirapan. At yan ang kalooban ng Panginoon. Para magawa, alam niyo po, kung tayo ay mahirap, hindi po natin magagawa ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Tayo ay nakapartulina pagka tayo ay mahirap. Hindi ba? Okay, so ang kahirapan ay ayaw ng Diyos sa atin. Sabi sa 3 John 2, amen, I pray above all things, sabi ni Apostle John, that you will prosper even as your soul prospers. So, as your soul prospers, you will prosper in all things. So, ang unang-una na dapat natin na payamanin at palusugin ay ang ating kaluluwa. Amen? So kung hindi malusog ang kaluluwa mo, ano ang kaluluwa mo? What consists your soul? I think, I feel, I will. Amen? If you have a prosperous soul, you have an overflow of positive emotions. Love, forgiveness, compassion. Amen? Kung meron kayong healthy na mind, meron kayong renewed mind, at meron kayong enlightened mind. Being renewed by the power of the Word. Kung meron kayong healthy na will, ibig sabihin, you make sound decisions every day. Amen? So you are full of wisdom. Kasi kung wala kang wisdom, hindi ka marunong mag-invest. Kung wala kang wisdom, hindi ka marunong mag-manage. And dahil doon, maghihirap ka. Mawawala ang lahat ng meron ka. Amen? At ang pinakamalaki na susi sa pagyaman ay ang Panginoon. Once na, sabi ng Panginoon, if you abide in me, and my word abides in you, ask whatever you wish, not whatever you need, and it shall be given you. So ang mahalaga doon, yung lagi kang nakababad sa presensya ng Diyos. Kaya nga kinanta natin kanina, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kung hindi ka masaya, mahina ka. Sabi sa Nehemiah 2:10, the joy of the Lord is your strength. If you are full of the joy of the Lord, even if you are 85 years old, katulad ni Caleb, malakas ka pa rin. May kausap ba ako? Okay, so pumunta tayo sa umagang ito as we move into the purposes of God in our lives. This year, we are going to do new things, hindi lang isang bagay na bago. We said we are going into missional communities. Starting this month, February 10, mag-start na tayo ng mag-train. Lahat tayo ay tinawag mag-mission. Sabi mo sa katabi mo, missionary ka. Okay, wala ditong hindi missionary. Amen? Lahat tayo ay tinawag para humayo para sa Panginoon. Amen? At dapat hindi natin yon kaliligtaan kasi yun ang puso ng Diyos. So, February 10, mag-start po tayo ng training sa lahat ng gustong mag-attend, especially sa mga leaders. We are going to gagawin natin ay ita-transition natin. Meron tayong 66 na small groups or Bible study groups. Lahat ng yan ay ita-transition natin to become missional communities. So, kung ikaw ay small group leader, ikaw ay Bible teacher, it is a must for you to attend. Amen po? Okay. So, pagka na-launch natin yan, hopefully, pagka natapos ang training natin, by June or July, mag-launch tayo ng missional communities. Amen? Parang ayaw nyo.
Hallelujah. And sabi natin, the power of that missional communities will be the gospel. Amen? So ang topic natin ngayong umagang ito, ayokong mag-depart dun sa gustong gawin ni Lord sa ating buhay. Pakilabas nga, Sister Jel, the gospel and why we must speak it. Very critical, very key to the missional communities implementation is gospel fluency. Sabi mo, gospel fluency. Okay. So, bawat isa sa atin dapat matatas sa gospel. Kung hindi mo alam ang gospel, wala kang dadalhin sa community. If you bring yourself to the community without the gospel, madedrain ka. You will get tired, you will be frustrated. Amen? Because the people in the community will deplete you with their needs. Amen? Tutuyuin ka ng mga tao sa mga pangangailangan nila at sa kalagayan nila sa kanilang buhay. And the only one who can answer and respond to the needs of people is the gospel. So, kung kailangan nating ipahayag, isalya, at ibigay ang gospel, kailangan nauunawaan natin ang gospel. Tama ako? So starting today, magkakaroon tayo ng apart from our trainings and the Sunday services, we need to be saturated in the gospel. Sabi mo, I need to be saturated in the gospel. Ibig sabihin, nakababad tayo sa gospel. Nakababad tayo sa salita ng Diyos. Because every time you go there and respond to the needs of people, ang ibibigay mong solusyon ay si Jesus. Amen? Si Jesus ang solusyon. Okay. So, number 1, ano ang gospel? Review na lang ito ha, so dapat hindi tayo matagal. Okay, the word gospel means good news. Mabuting, maganda o mabuting balita. It is the message of forgiveness for sin through the atoning work of Jesus Christ. Ang gospel po, ang magandang balita. Nakakita ba kayo sa pagka nanonood kayo ng TV o ano? May magandang balita ba? It's a good news, mabuti, magandang balita na ang lahat ng kasalanan mo ay burado na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Di ba good news yun? Ang ibig pong sabihin, ang ibig pong sabihin ng, wag muna, Jel. Ang ibig sabihin po ng salvation, the good news is the good news of salvation. Amen? Okay, so yung tayo ay nailigtas dahil sa ginawa ni Jesus at hindi sa ating sariling gawa. Amen? Ang pagpipreach ko dito, ang pag-awit nila, ang pag-a-usher mo, hindi yun nakakapagligtas sa'yo. Kaya mo ginagawa yun dahil ligtas ka na. Okay, next na slide. Sabi po, there are 4 essential. What is the gospel? It is essentially God's rescue plan of redemption for those who will trust in His divine Son in order to be reconciled to a just and holy God. Ito ang plano ng Diyos na iligtas ka, i-rescue ka mula doon sa kasalanan upang ikaw ay tubusin. Redemption is pagtubos. Tubusin ka, bayaran. Binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan mo para sa pamamagitan ng pagtitiwala. Sabi mo, pagtitiwala or faith sa kanyang anak. Divine Son, meaning to say ang kanyang anak ay Diyos din. So kung nagtiwala ka sa taong Jesus, hindi ka maliligtas. Kailangan manampalataya ka because this is by faith na si Jesus ay Diyos. Upang ikaw ay maipanumbalik ni Jesus sa Panginoon. Lahat tayo ay separated kay God. Tama? Okay. Ngunit si Jesus ang ating naging tulay. Jesus is the way, the truth, and the life. Next. Okay. Naunawaan ninyo? Okay. There are 4 essential elements of the gospel. Number 1, Jesus died for our sins. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. So, ibig sabihin, ang number 1,
na kailangan elemento ng mabuting balita ay si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Dahil ang kasalanan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tayo ay patay sa harapan ng Diyos kung hindi natin pananampalatayanan ang mabuting balita. Gets? Okay, next. Number 2, the person and work of Jesus Christ. Isang bahagi ng gospel. Okay, number 1, si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at sa lahat ng byproducts ng ating kasalanan. Okay, there is a big sin which is the original sin. Tama? Yung kasalanan ni Adan. Kaya tayo ay ipinanganak lahat na may kasalanan. Nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus na nagbayad ng kasalanan ni Adan at tayo ay nakipagkaisa sa Kanya, tayo ay nakalaya. Sabi mo nakalaya. Nakalaya sa kasalanan at nakalaya sa lahat ng resulta ng kasalanan. Ano ang mga byproducts ng kasalanan? Number 1, curse, death, kamatayan. Kamatayan ng kaluluwa. Lahat tayo mamamatay in our physical body. Pero ang kaluluwa mo, the soul that sins dies, sabi sa Bible. So ikaw ay hindi pupunta sa langit, kundi pupunta ka sa impyerno. Ang kaluluwa mo dito ang mahalaga. Tama? Okay. So, nung namatay si Jesus, okay, namatay na rin hindi ka na mamamatay ang kaluluwa mo. Sister, wag muna yan. Okay, wag muna. Okay. Sige. Tapos, okay, next. Ano ang byproducts ng kasalanan? Death, curse, sumpa. Kahit anong gawin mong pagsisikap sa buhay mo, hindi ka umaaluan, hindi ka yumayaman, or hindi ka gumiginhawa. Isa pang byproduct ng kasalanan, resulta ng kasalanan ay sakit na pasalin-salin, generational curse, yung mga ganyan. Ang pamilya ninyo, may sakit na diabetes, lahat kayo may diabetes. May high blood, lahat kayo may high blood. Merong ketong, lahat kayo may ketong. Ngunit kung ikaw ay manampalataya kay Jesus, mawawasak yon. Amen? Okay. Kung meron kayong, ano pa? Sickness and disease, confusion. Amen? Makakalaya tayo sa confusion. Okay. So, mahalaga na pagka tinanggap natin ang Panginoong Jesus, pangalawa na kailangan natin ang ginawa ng Panginoong Jesus. The person of Jesus, sabi natin, Jesus, Colossians 2:9, pagka tayo ay nananampalataya kay Jesus, we have to believe that Jesus Himself is God. Colossians 2:9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. So, kay Jesus, nandun ang Trinity. Kung tinanggap si Jesus, bahagi ka ng Trinity. Alam mo ba na bahagi ka ng Trinity? Kasama ka doon because of your being a part of the body of Christ. Amen? Clear? Okay. Mga cell leaders, paliwanag ninyo ito sa mga grupo nyo. John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Okay. Truth is a person, and He is Jesus. The Word is truth. The Word is Jesus. Grace is truth. Grace is Jesus. Amen? Nakakatuwa kasi, nabasa ko last time, grace does not look for a person. If you are not sure of your salvation today, you have an appointment with grace. Sabi niya, grace does not look for a person. It looks for an appointment. Amen? So makipag-appoint tayo sa grace. Halimbawa, may pangangailangan tayo, Lord, may sakit ako. Kailangan ko ng healing grace mo. Because you have asked for it, the Lord will bring it to you. By faith. Di ba sabi natin, lahat ng promises na binitawan ng Panginoon sa atin for this year, we have to enforce it by our confession, by the spoken word. And then, number 2, 1 Peter 2:22, who committed, Jesus committed no sin, nor was deceit found in His mouth. We can trust Jesus because He lived without sin. Amen? Kaya pwede niya tayong tubusin sa kasalanan kasi wala siyang bahid ng kasalanan sa kanyang buhay. Hindi ba ipinanganak siya ni Mary? Siya ay binhi ng Diyos. Walang kinalaman ang dugo ni Mary sa pagkapanganak ni Jesus. Amen?
alulod lang si Maria. Amen? Next, so sabi natin, third essential element of the gospel is the resurrection of Christ. Okay? So, napakahalaga yung pagkabuhay na muli ni Jesus. Sabi sa 1 Corinthians 15, 54 to 55, so, when this corruptible has put on incorruption, and this mortal, basahin ninyo, and this mortal put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, that is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Napakalaga ang resurrection sa gospel. Amen? Kung hindi ka naniniwala na ang Panginoong ay nabuhay na muli, hindi mo maaaring tanggapin ang buhay ng Diyos. Amen? Okay. So, ang Panginoong Jesus ay Diyos. Okay? Ang ginawa niya ay binigay niya ang kanyang buhay pagka nagsishare tayo ng gospel. So, when we speak the gospel, we have to be so saturated with the gospel that every need that we meet, the answer is the gospel. Amen? Okay, so ibig sabihin nun, kailangan alam natin ano ang significance ng pagkamatay ni Jesus. Patay na tayo sa kasalanan. Ano ang significance ng pagkatao ni Jesus? Siya ay Diyos, makapangyarihan. Amen? Kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng tao. Ano ang significance ng resurrection ni Jesus? Sabi sa Bible, lahat ng tao na nagkasala ay patay. Patay sa espiritu. Amen? Ngayon, kung tinanggap mo si Jesus sa buhay, meaning to say, hindi lang tinanggap, kundi pinanampalatayanan mo si Jesus na Diyos at Panginoon mo, tinatanggap mo ang buhay ng Diyos sa buhay mo. So there is a divine exchange. Yung buhay mo, ibibigay mo sa Kanya, yung buhay niya, ibibigay niya sa iyo. Now, when you trusted in the Lord Jesus, you don't live like the same way. Kasi iba na ang buhay na nasa iyo. When you receive the Lord Jesus Christ and when you put your faith in Him, the best gift, the greatest gift that you received is the gift of the Holy Spirit. Pagka tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, tinanggap mo at ipinagkaloob sa iyo ang kaloob ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay magsisimulang kikilos sa buhay mo upang ikaw ay baguhin from faith to faith and from glory to glory na maging kawangis ni Kristo. So, mahalaga yung resurrection. You died to your sin when Jesus died. Together, you died with Him in your sin. When He resurrected, you resurrected with Him. So, ang buhay mo, kaya sabi sa Bible, bago kang nilalang. Amen! Naunawaan ninyo? Kaya ang tunay na Kristiyano na nagtiwala sa Panginoong Jesus, hindi nag-i-struggle sa kasalanan. Bago ang buhay. Bago ang puso, bago ang buhay, bago ang kahihinatnan. Di ba, new heart, new name, new destiny, destination. Amen? New righteousness. Napakahalaga. Sunday after Sunday, kailangan nating i-review ito. Otherwise, hindi natin ito masasabi. In the same way na pag hindi ako nag-isip sa Tagalog, hindi ako makakasalita sa Tagalog. Kung hindi ako mag-isip sa Ilocano, hindi ako makakasalita sa Ilocano. Pag nag-isip ako sa Ingles, magsasalita ako sa Ingles. Kaya in the same way, kung pupunuin ko ang aking puso, ang aking isip at ang aking diwa ng gospel, every time na magsasalita ako, ang lalabas sa akin ay gospel. Good news. Amen. Okay. So, Jesus represents the Trinity in bodily form. If you don't believe in the Trinity, you will not live. You will not be saved. Klaro. Klaro po. Hallelujah. Clear. Okay. Fourth. Four essential elements of the gospel. Christ offers His salvation
as a free gift. Sabihin mo, free gift. Libre. Libreng-libre. Naalala ko pala doon sa, okay, free gift. Okay? Sabi po doon sa Ephesians 2:8-9, basahin nga natin. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Okay, sabi niya, ang biyaya, sa pamamagitan ng biyaya, ikaw ay naligtas sa biyaya, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng iyong sariling gawa. Sarili mo, okay. It is the gift of God. Ito ay kaloob and not of works, lest anyone should boast. Okay. Kung ako ay, halimbawa, magulo ang aking buhay, messed up, marami akong problema, kasi hindi ko ipinagkatiwala ng lubos-lubos ang aking buhay kay Jesus. Okay. Alam nyo, minsan, kasi dahil sa ating kinagisnan na mga relihiyon, na tinuruan tayo na kung magbigay ka ng malaki sa simbahan o kung magsimba ka araw-araw, maliligtas ka. Walang makakabili ng kaligtasan. Amen. Ang tanging makakapagligtas sa iyo ay ang Panginoong Jesus. Bakit po? Kahit ano ang gawin mo, hindi ka niya pwedeng iligtas. Ibig bang sabihin niyan, Pastora, hindi pwede na akong magnakaw kasi ligtas na ako kasi nanampalataya ako kay Jesus. Sinungaling ka. Hindi ka totoong nanampalataya kay Jesus kung patuloy ka na gumagawa ng dati mong ginagawa. Amen? Fake ka. Kasi hindi nag-work ang Holy Spirit sa buhay mo. Hindi ka nasa-sanctify. So, ang mahalaga, isipin natin, mga kapatid, na kahit ano ang gawin natin, hindi tayo nakaka-earn ng point kay God. Amen? Kahit anong works ang gawin mo. Bakit tayo nandito? Kasi ligtas na tayo. Yung tinanggap natin na binhi ng buhay ng Diyos sa puso natin, nung isinuko natin ang buhay natin kay Jesus, nais natin na palaguin. We want to grow the life of God that we receive when we trusted in the Lord Jesus Christ. Sabi sa Bible, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen? Kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. And the word of God is the now word. Rhema is a word made alive by the Holy Spirit. The words you heard last week concerning your life is an old bread. The word that you are hearing now is the Rhema. Amen? And it is the one, at yung word na yon ang nag-feed doon sa buhay ni Jesus sa buhay mo, such that ang Panginoong, what you feed will dominate. If you are feeding your sinful nature, or kung ang pinapakain mo ay yung desire ng flesh mo, yung flesh mo ang lalaki. Pero kung ang pinapakain mo ay yung soul mo, yung word ng Panginoon sa buhay mo, yun ang magdo-dominate sa buhay mo. Nakukuha po ninyo ako? So, ang Panginoon, because the Holy Spirit is a gentle spirit, binibigyan niya lagi tayo ng choice. Hindi niya tayo pipilitin na, pumunta ka dito, gawin mo to, gawin mo yan. Hindi ganon ang Holy Spirit. The Holy Spirit that you receive is the one who will convict you of sin, who will comfort you in your sorrow, who will give you the power to overcome. Amen? He will lead you into all truth. Psalm 32 verse 8, sabi ng Holy Spirit, when we were going through all this planning for the new direction for this year, sabi ng Holy Spirit, I will instruct you. Psalm 32 verse 8, I will guide you with my own eyes.
Amen? So, ang buhay ng isang Kristiyano na nakakonekta sa Espiritu ng Diyos through the Word of God, in prayer and with the help of the Holy Spirit, is a unique life. Amen? Totally. Kaya ang gospel is needed every day. Because the gospel, alam nyo, nung ako ay naka-receive, nung ako ay nanampalataya sa gospel, November 31, 1991, that was 21 years ago, masyado akong devoted sa aking relihiyon na Iglesia ni Cristo. But my life was not changing. Pareho pa rin akong broke, pareho pa rin akong masama ugali ko, pareho pa rin akong mahirap, pareho pa rin akong chismosa, suplakta. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus sa buhay ko, amen, inalaw ko siya na kumilos sa buhay ko, nagbago ako. Because the Holy Spirit, if you will allow Him, will work His work in your life in a way that you will never imagine. Amen? So, napakaganda po na ang kilang doon ay tiwala. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon at nanampalataya ka sa Kanya, magtiwala ka lang lagi sa Kanyang salita. Amen? We are not striving. We are a people of grace. Amen? So, napakahalaga po yung gagawin ng Holy Spirit. Number 1, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, una, binuhay niya ang iyong spirito. Diba, lahat tayo ay fallen. Dahil sa kasalanan ni Adan, kwiniken niya yung ating spirit. Ngayon, yung spirit natin na patay, nabuhay na muli. Now, we can now commune with the Holy Spirit. Nakikinig ba kayo? Okay. And once now we commune with the Holy Spirit will speak to us. Sabi ni Jesus, my sheep knows my voice. Amen? So as the Holy Spirit speaks to you, and when you read the Bible will speak to you and your mind will be renewed. Amen? Kasi noon, ang spirito natin patay. Ang mind natin ay darkened. Wala tayong enlightenment. Kung ano lang sinasabi ng tao, yun lang ginagawa natin, pero wala tayong direct communication kay God. So, nung nakilala natin ang Panginoong Jesus, nabuksan ang mata natin. Romans 12:1-2, di ba? Na-enlighten tayo. And the Holy Spirit will wash our mind daily with the washing of the Word. And then, ano ang mangyayari sa ating katawan? Salvation. Ang salvation natin, mga kapatid, is past, present, and future. The gospel is working in our lives. It worked in the past. Katulad ko, yung gospel, nung nagtiwala ako sa Panginoong Jesus, nung November 30, 1991, nag-iba ang puso ko. Nagkaroon ako ng hunger na magbasa ng Biblia. Hindi ko maunawaan lahat ang Bible, but something in me keeps telling me that I should go on. Because the Bible will answer itself. Okay, so, nare-renew ang mind ko. So, nababago yung mga paniniwala ko na dati, hindi ko pa naniniwalaan, nagkakaroon ako ng revelation. There is light. Biglang nagliwanag. Yung mga questions ko sa buhay, biglang natagpuan ko ang sagot. Amen? Okay. And then, pangatlo, so yun yung aking soul. Yung aking emotion, nare-renew. Amen? Ang soul natin is, I think, feelings or emotions. Feelings. I think is our intellectual. Okay? I think. Knowledge. Yung knowledge ko kay God, lumalawak. Yung knowledge ko sa Panginoong Jesus, lumalawak. As I increase my knowledge about Jesus, who is the gospel, amen, nagkakaroon ako ng, I am able to control and put my emotion under check. Yung gustong-gusto kong mang-away, hindi ko na ginagawa. Yung gustong-gusto kong gumanti, hindi ko na ginagawa. Naramdaman niyo yon? Yung ayaw kong magpatawad, nagagawa ko na. Dahil sa biyaya. Yung ayaw kong makikooperate, ako lang ang magaling, hindi na ganun.
Amen! Okay, so, yung aking knowledge, nag-increase about the word, yung aking damdamin, na isa-subdue ko, and then, ang aking will, sabihin mo will, pagpipili, you have a choice. Kung alam mo kung sino si Jesus sa buhay mo, at alam mo kung paano mo i-direct yung iyong damdamin, mas madaling magdesisyon. Amen? So, ang choice mo, hindi ka pipilitin ng Panginoon kung ano ang gagawin mo sa choice mo. Pero kung ikaw ay enlightened, gagawa ka ng mabuting choice. So, ibig sabihin, sa mga kalalakihan, kung feeling ninyo, gusto niya nang iwanan yung asawa niyo dahil meron ng mas maganda na dumating, hindi ninyo yun gagawin kasi hindi yun kalooban ng Diyos. Ay sus, walang nag-amen sa mga kalalakihan. Kung gusto ninyong, ayaw nyong magpatawad, gusto nyong gumanti, pero dahil sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay. Amen? Love your enemies, sabi ni Lord. So, naaayos mo ang buhay mo. And that is growing in righteousness. And without your knowing it, the Holy Spirit is the one orchestrating your life and leading you to become Christ-like. Kung nakita ninyo ako nung before November 30, 1991, kung nakita ninyo kami ni Brother Ton, itsura namin, parang ampalaya yung mga mukha namin kasi ang dami naming problema, mahirap kami, wala kaming pera. Amen? Kung nakita ninyo kami at nakita ninyo kami, ngayon, sasabihin mo, it must be God. Amen? It must be God. It is a process. Amen? So, our mind needs renewal. And our body, one day, that is the future, will be raptured and will be resurrected just like the body of Christ. So, our salvation, the gospel works in the past, in our lives, in the past, now, and in the future. So, may tense ang gospel. Kaya ang gospel, kailangan natin every day. Every day. That's why we have to speak the gospel every day to ourselves. Alam niyo, ako po, minsan tendency ko, warrior kasi ako. Minsan, pagka nalaman ko na may lagnat si Miggy, o merong ganon si nag-worry ako, o kaya si Chris hindi pa dumadating, si Bossing hindi pa dumadating. Tendency ko is to mag-worry. Pero I speak to myself. Sasabihin kong ganon, if you can pray, why worry? Pero siyempre, kung nanay ka, hindi pa rin maalis sa isip mo. Diba? But the gospel says, God is in control. And God loves you. And if you are worrying about your siblings, yung family mo, sabihin mo ng Panginoon, Lord, you will dispense. There was a time na nagbiyahe kaming lahat sa Bohol ba yun? Nagbakasyon kami lahat. And we were taking one flight. All the talatans. Okay. So, iniisip ko na, naku, pagka nag-crash ang aeroplano, wala nang maiiwan na talatad, nandun na kami lahat. So, itong si Jen, bakit isang aeroplano lang tinuk mo? Nagagalit si Mick, si Ma naman, mahihirapan pa tayo, yung isa, 8 hours pa. O sige, sabi ko, Lord. So, alam ni God, alam ng Holy Spirit na nag-worry ako. Alam niyo po, binigyan ako ng Holy Spirit ng song, kantahin ko daw. Alam niyo kung ano? God of angel armies. I know, sabi ni, I know who goes before me. I know who stand behind. The God of angels army are always by my side. Woo! Pagkarinig ko yon, nawala lahat ang worry ko. Why? It is the Holy Spirit comforting me and assuring me na walang mangyayari sa inyo. Just enjoy life. So you speak the gospel to yourself. Because, alam niyo si Apostol Pablo, makikita mo, the gospel is the gospel of God. The gospel of Jesus Christ. The gospel of the kingdom. The Apostle Paul says, my gospel. Bakit niya sinabing my gospel? Because he owned it. This gospel is mine. Unless ma-own mo yung gospel, hindi mo yan masasalita.
Today, as we move into the missional communities, I want each and every one of this church to be fluent in the gospel. That every time people comes to us for their needs, walang ganito, Jesus is your healer. Jesus is your provider. Jesus is your comforter. Jesus is your victory. Jesus is the better boss. Jesus is the better father. Jesus is the better mother. Jesus is the better doctor. Jesus. Jesus is the gospel. You don't look for people. You don't rely on people. Amen? Kasi kung hindi natin i-own yung, that is the meaning of Matthew 28 when Jesus said, go into all the world and make disciples of all people. Amen? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Humayo kayo sa mundo at bautismo at gumawa kayo ng mga alagad, disciples. Hindi lang believer, hindi lang converts, kundi alagad into all the world. Ano daw ang gagawin natin? Ilubog daw natin sila. To baptize is to immerse. Ibabad daw natin sila. In the name of the Father. In the reality of the love of God. Na mahal ka ng Diyos kahit ikaw ay sumasablay. Kahit ikaw ay chismosa. Amen. Ngunit huwag kang manatiling chismosa. Dapat everyday, kung ang chinichismos mo sa maghapon ay 10, 9 na lang the next day. Amen? From faith to faith and from glory to glory nga di ba? Okay. Baptizing them in the reality of the love of God. Pangalawa, baptizing them in the grace of Jesus Christ. Sabi sa binasa natin, He is full of grace and truth. Amen? And what else? Baptize them in the power of the Holy Spirit. The Spirit that raised Jesus from the dead. Until na ma-experience nyo yon sa buhay nyo. Until na ma-saturate kayo nun. That is the gospel. Hindi ninyo masasayang. And the requirement for us in this season, in this ministry, ay para sa bawat isa sa atin na wikain, declare, preach, speak the gospel. Kaya magkakaroon tayo ng gospel fluency training. Mag-a-attend kayo, di ba? Mag-a-attend kayo, di ba? Hallelujah! Praise the Lord! Matatapos na ako. Okay, and sabi sa Romans 5:15, but the free gift is not like the offense. For if by the one man's offense many died. Kaninong offense yun? Kay Adan. Much more the grace of God and the gift by the grace of the one man. Sino yung man? Jesus Christ, abounded to many. Kung paano ang buong humanity ay nagkasala dahil kay Adan, ang buong humanity din ay maliligtas dahil kay Jesus. Alam nyo, ang Panginoon napakabuti. Ang tao, lahat tayo, available ang salvation sa atin. Ngunit namali lang tayo ng focus. Ang tao nanampalataya na ang salvation niya nasa relihiyon. Hindi siya nanampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Okay, so kailangan sa Kanya tayo manampalataya. Next verse. Okay. So, kung ang salvation pala ay hindi sa gawa at iyon ay sa pananampalataya, paano natin isasabuhay at gagawin na ang gospel ay patuloy na nagmamanifest sa ating buhay? Hi, Grandma. Thank you. Kala ko may lagnat. Romans 1:16-17, basahin natin. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in what? In the gospel,
The righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen. Itong verses na ito, ang context dito, the Apostle Paul has attempted several times to go to Rome to visit the church. Kaya lang, ilang beses siya na nahinder. Pero sabi niya doon sa verse 14, sabi niya, kailangan akong pumunta dyan. I am a debtor. May utang ako sa mga Greek at sa mga Gentiles. Ano daw yung utang na yon? Ang utang niya ay yung revelation na binigay sa kanya ng Panginoon patungkol sa gospel, sa good news, na ang salvation hindi mo kailangang pagtrabahuan. Trinabaho na yun ni Jesus nung siya ay nabayubay sa krus. Ang kailangan mo na lang gawin ay panampalatayanan. Just believe. Just trust. How do you trust? Sabi sa Romans 10 verse 9, if you believe in your heart and if you confess with your mouth that Jesus is Lord, na ang Panginoong Jesus ay Diyos, and that God raised Him from the dead, that is the resurrection, you will be saved. Ang simple ng salvation. Alam mo, mas mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos, ay mas madaling pumasok sa kaharian ng Diyos kaysa masustain ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Okay, so, ito, ngayon, sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel. Hindi ako nahihiya. Alam marami sa atin, bakit, for example, si Sister Joy, ilan ang dala niyang bisita ngayon? 2 row? Parang kakahiya naman, ano? Eh kung lahat kayo magdadala ng 2 rows ng tao linggo-linggo, ha? Binito sa hindi siya nahihiya na ipahayag ang magandang balita. Alam mo ba si Apostol Pablo, bakit siya natetempt na sabihin na he was tempted to be ashamed of the gospel? For 2 reasons. Number 1, the gospel is identified with a poor Jewish carpenter who died a criminal death on the cross. Amen? Ang Panginoong Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo na parang kriminal, siya ay mahirap na karpintero. Sabi ng mga Romano, sabi, bakit ako magtitiwala, ipagkakatiwala ko ang aking salvation sa isang mahirap na karpintero na galing sa Hudyo? Alam nyo ba na ang Juda ay isa lamang napakaliit na bansa na sinakop, kinonquer ng Rome? So if you are a Roman, why will I trust my salvation to a Savior who died a criminal death? Nakukuha ninyo. Kaya nga naman, magkakaroon ka ng hiya. Bakit mo nga naman, ano mo yung guts mo na ipahayag na ito ang Savior of the world? Amen? Okay, pangalawa, Rome is a very proud city. Gusto kong tignan ninyo in the context of Marikina City. Number 1, Rome is the seat of the emperor, the mightiest, the most powerful person in the Roman Empire. Ang tingin sa kanya ay Diyos. Amen? Rome is the seat of the most powerful court, Roman court. Kung ano ang husgahan nila sa korte na yon, wala ka nang magagawa. Okay? Pangatlo, Rome is full of, Rome is the residence of the greatest philosophers in their time and the home of philosophies. Okay? But one thing that Paul knows is, ang Roma din ang sentro ng pinakamasinding kasalanan sa buong mundo. Sabi nga ng isang writer, he says na Rome is a cesspool, pool yung swimming pool. Okay. Rome is a cesspool of iniquity. At ang Rome, sabi niya, is a filthy sewer. Sabi niya, yung, alam mo yung, sewer? Imburnal. Sa tindi at sa baho ng kasalanan ng mga tao sa Roma, sila ay flooded ng iniquity. And this is the reason why Paul said, I will go to Rome. Alam niyo po, ang kasalanan, iisa lamang ang antidote. Okay, parang kumbaga ang isang lugar ay nagkaroon ng
salot. Halimbawa, meron tayong salot ng dengue. At yung dengue na yon ay namamatay wala siyang ini-spare. Let's say, sabihin natin na 70% na ng population ng mga tao ay namatay dahil sa tindi ng dengue na virus na yon. Ngayon, meron lang isang antidote. Merong isang tao na may hawak ng bakuna na yun lang ang makakapigil sa dengue. At yun ay ang gospel. Sa tingin ni Apostol Pablo, kahit mahirap na i-preach ang gospel sa Rome, pupunta pa rin ako dito kasi sa akin ipinagkaloob ng Diyos ang gospel. At ito lang ang tanging antidote ng kasalanan na ganap na lumalaganap sa Roma. Amen? Ngayon, tignan natin, when we go into missional communities, we have to have that perspective. Ang mga makakasalungat natin na mga tao, especially dito lang sa Marikina City, we were praying na saan ang stronghold ng prostitution, ng mga bading, ng mga lasenggo, ng mga ano nga yung pinagpa-pray natin? Ng mga sugarol, ng mga lahat na. So, minamapa natin yon. Minamapa natin yon para ma-break natin ang stronghold before we introduce the gospel. Amen? Because we who have the gospel ay ang tanging antidote ng mga tao na yon kasi mahal ng Diyos ang kaluluwa. Amen? Okay, last na po. Verse 17, sabi niya, for the Jew first, and also for the Greek. Bakit Jew? Kasi ang Panginoong Jesus Hudyo. And through His ministry, dahil sa ministry niya, yung mga Hudyo muna ang inabot. Pero hindi nila pinakinggan ang gospel, kaya pumunta sila sa labas. Okay? Next. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, hindi by works. What do you mean by the just? The ones justified by the blood of Jesus. Pagka sinabi mong the ones who are righteous before God, ang righteousness is right standing before God. Yung bang, kung hindi ka righteous, hindi ka po pwedeng tumayo sa presensya ng Diyos. Hindi ka po pwedeng tumayo sa presensya niya with your own righteousness. Dahil, sabi ng Panginoon sa Psalm, if you hide iniquity in your heart, the Lord will not hear you. Diba? So, mahalaga, even when we approach the throne of grace, humihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. That's why for us, it is our way of life to repent and to confess our iniquities. Hindi po ba? Okay. So, sabi niya, ito pong verse na to, the just shall live by faith. Sabi po dahil mahalaga po ito sa atin, it was quoted 4 times in the Bible. Next, Okay, the gospel reveals a righteousness that is by faith and not by works. Okay, binasa natin kanina. Next, Romans 1:17, the just shall live by faith. Other verses, Habakkuk 2:4. Actually, yung Romans is a quote from Habakkuk 2:24. Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by faith. Ano ang kinalaman ng pride? Alam niyo po, kung tayo ay taong prideful, hindi tayo magpapakumbaba para aminin sa Diyos na tayo ay maraming kasalanan. Para ang sinasabi natin, kaya kong bayaran ang kasalanan ko. Magbigay lang ako ng marami sa simbahan, magtrabaho lang ako ng ganito, mag-penance lang ako. Hindi yun acceptable kay God. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, blessed are the poor in spirit, for they shall, Amen. Blessed are the poor in spirit, for they shall enter the kingdom of God. Amen. And then Galatians 3:11, but that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. Ano ba yung law? Ang law, yun po yung mga rules ng ating relihiyon.
Amen? Yun yung dati, in the Old Testament, yun yung don't do this, do that. Thou shalt ganon, thou shalt ganyan, thou shalt ganyan. So, may 10 commandments dyan. Okay? Kung nagawa mo yung, nasunod mo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at hindi mo nagawa yung 10, you sinned in all. That is the curse of the law. Walang nakakagawa niyan, kahit yung mga Pharisees. Kaya, ang gawin mo na lang, no one can measure up to sa holiness ng ating Diyos. Sabi ni Tantan, wag daw akong tumayo dyan. Walang nakakaabot sa pamantayan ng kabanalan at katwiran ng Diyos. Amen? Kaya kahit ano ang gawin natin, hindi tayo makakaangat doon. Di ba? All man have sinned and fall short of the glory of God. Parang tinimbang ka ngunit kulang. Sino ba yung glory ni God? Si Jesus. So kailangan manampalataya ka muna kay Jesus para makaangat ka sa glory ni God. And then from that place of glory, pwede ka nang mag-move from glory to glory and from faith to faith. Pero for as long as you are under that, you are under the law, walang mangyayari sa'yo. Walang pagbabago sa buhay. And then, Hebrews 10:38, now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in it. So you continue to believe. Hindi yung nanampalataya ako noong November 31, 1991. Complacent na ako, wala na. Sabi ng Panginoon, don't backslide. Amen, amen ba? Kaya nga we need the power of the gospel every day. We have to speak it to ourselves. We have to speak it to other people. Amen? We have to show it to everybody. Okay. Kaya kung titignan mo, yung Romans 1:17, Romans speaks of justification. So, sinasabi the just. Ang kanyang focus is the just. Galatians speaks of living. You don't live according to the law. Live according to grace. Diba? Sabi nga ni Apostol Pablo sa Galatians, who has bewitched you? Na bumalik kayo doon sa dati nyong gawi. Na ngayon na nakakilala na kayo sa gospel. Tama? So, shall live is the point of Galatians. But Hebrews speaks of faith. Amen? So, sabi niya, you shall live by faith. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Amen? Faith is completely trusting your life to the Lord. Amen. So the just shall live by faith. Okay. Okay, go. Go na tayo. Ito po ay question na tinanong ni Job sa Job 9:2. Sabi ni Job, truly I know it is so, but how can a man be righteous before God? Sabi ni Job, paano nagiging makatwiran ang tao sa harap ng Diyos? Kung sa ating sariling gawa, hindi natin pwedeng bayaran ang katwiran ng Diyos. Alam nyo, ang buhay natin, our life is hid in Christ. In God through Christ. Hindi ka pa ba? Nung tinanggap ko, nung nanampalataya ako sa gospel, ito si Jesus, nandito ako. Or lali ka, huy, or dito ka. Ikaw si God. Yan, si God. Okay? Pagka nanampalataya ako sa gospel, si Jesus ang daan at katotohanan ng buhay. The moment na nanampalataya ako kay Jesus, wala na yung works ko. Kasi sabi sa Bible, all your good works are filthy rags unto the Lord. Amen? Hindi yung katanggap-tanggap sa Kanya. Ang katanggap-tanggap lamang kay God ay yung pananampalataya kay Jesus. Sa Kanyang ginawa, sa Kanyang pagkatao, sa Kanyang gagawin pa. So ako ngayon, na si Jesus ang aking ulo, ako ay bahagi ng katawan ni Kristo, nakatago ako lagi kay Jesus. Kaya kung ako ay may palpak, sumablay ako sa buhay ko. Halimbawa, di ba sumablay ako? Hindi ako gumawa ng maganda, nagnakaw ako or whatever ako, nanghina ako, whatever, nangalunya ako, whatever. Pero, kinonvict ako ng Holy Spirit. Then, humingi ako ng repentance. Dumulog ako sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, my life is hid in God through Christ. So, pakikinggan pa rin ako at tutugunin ng Diyos. Dahil lang nakikita niya, hindi ako, kundi si Jesus.
Dahil nanampalataya ako kay Jesus, nakipagkaisa ako kay Jesus. Si Jesus ang aking Panginoon. Kahit ano ang hilingin ko, bibigay niya kasi ang nakikita niyang umiling si Jesus, hindi ako. Amen? By faith. So, Jesus makes you, binibigyan ka niya ng katwiran para makatayo ka sa presensya ng Diyos. And you are accepted in God. Amen? So, in summary, alam niyo po, si Martin Luther, bibigyan ko kayo. In summary po, pagka tayo ay magsishare ng gospel, meron akong dalawang na dapat tatandaan natin. Number 1, okay, hindi natin, ito pala, last verse ko lang, sayang, sorry Matthew 15:3-5. Ito po ay kino-question ng mga Pariseo, si Jesus at ang kanyang mga alagad. Dahil hindi nila sinusunod yung mga ceremonial washing. Halimbawa, hindi nila sinusunod yon. Tapos, sabi ni tinanong nila ngayon si Jesus, bakit yung mga alagad mo, hindi sila naghugas? Yung mga ceremonial washing na ginagawa ng Hudyo, kumain sila kaagad, di sila naghugas. Whatever. Then Jesus answered. He answered and said to them, why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? For God commanded, saying, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. Mga kabataan, honor your parents, or you will be cursed. It is the first commandment with a promise, okay? But you say, whoever says to his father or mother, whatever profits you might have received from me is a gift to God, then he need not honor his father and mother. Naintindihan nyo? Kasi noon, meron sila yung offering sa temple. Sabi ng tao, sige, ibibigay ko na tong pera ko lahat sa church, pero hindi ko na mabibigyan ang nanay at tatay ko. Okay? Gets? Okay, sabi ng Panginoong Jesus, then I don't need to honor them because I'm honoring naman yung pastor ko, ganun-ganon, nagbibigay ako ganun. Hindi na ako magbibigay sa magulang ko. Maraming mga ganyan palusot nyo, mali yun. Next. Next verse. Thus, basahin, you have made the commandment of God of no effect by your tradition. So, maging maingat tayo, lahat tayo may kinalakang tradition. Hindi natin alam na wala nang kapangyarihan yung salita ng Diyos dahil sa atin. Okay? Hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandment of men. That's why anything that we believe, we have to see to it na nakala sa Biblia. Amen? Gets po? Okay, let's go to the 4 P's bago patatapos na po tayo. Testimony muna ni Martin Luther. Si Martin Luther was a German professor of theology, composer, priest, and monk who started the Protestant Reformation. Alam natin yon, di ba? He is a German priest. Alam nyo, kung meron mang tao na lumakad dito sa balat ng lupa, na sinunod niya lahat, inexceed pa niya lahat ang rules ng kanyang order, ay si Martin Luther. Sabi niya sa kanyang latter part ng testimony, if ever a monk goes to heaven because of his monkery, it was me. Amen? Grabe ang kanyang discipline sa kanyang religious belief. Nagpa-fast siya 3 days a week. Walang tubig, walang pagkain. Okay? Nagko-confess siya sa kanyang pare araw-araw. Sometimes yung confession niya, naglalast ng 6 hours, totally wearing out his priest. Dahil iniisip niya lahat yung mga posibleng kasalanan ko. Alam niyo, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, we are blood washed. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old is past, and behold, the new has come. Totally clean ka sa Panginoon because of the blood. Amen? Sabi niya, alam mo ang ginagawa niya sa gabi, pero kahit ano ang gawin niya, may feeling siya na kulang pa rin. He cannot measure up to the holiness of God. Gagawin pa niya, magkakaroon siya ng mga unending na vigils at saka mga prayers sa gabi. Tapos, pagka winter, hinuhubad niya ang kanyang damit. Tapos, inaalis niya ang kanyang mga kumot. Hinahayaan niya na siya ay ma-freeze to death to get the attention of God. Amen? So siguro pagka ako frozen to death, malaki ang point ko sa Panginoon, masasave ako. And yet, wala pa rin nangyari. And then nabalitaan niya one time na kung ikaw daw ay pupunta doon sa St. John Church sa
sa ano yon. Basta sa Germany, meron doong staircase na mahahaba. Kung ikaw daw doon ay aakyat sa staircase nang nakaluhod, o may magkocrawl ka papunta sa taas, ikaw daw ay magiging makatwiran sa harapan ng Diyos at masisave ka. So ginawa niya yon kasi sa spirit niya there is something na may kulang. Okay. Nung halfway siya sa stairway, nagdudugo na ang kanyang mga paa, sumigaw ang Panginoon sa kanya. Ang word ng Panginoon, the just shall live by faith. Biglang nagrema yun sa kanya. Binalikan niya, pinag-aralan niya. That is the reason why siya ang nag-start ng Protestant Reformation. So, grabe ang habag ng Panginoon sa kanya, no? Wala kahit sino man sa atin dito na makakabili ng ating kaligtasan. Yesterday, today, and tomorrow. Lahat yan by faith sa ating Panginoong Jesus. Okay, bago ko kayo i-dismiss, dahil magko-communion din tayo, ushers, pakihanda yung ating communion elements. 4 na o lang ang gusto kong matatandaan ninyo sa gospel. Number 1, the reason why Paul is not ashamed of the gospel, the origin of the gospel is God Himself. Kung meron kayong mensahe na dapat ipamalita, yung galing sa tagapaglikha ng lahat ng bagay. Okay? Amen! Agree! Say amen! Okay, so it is the gospel of God Himself. Number 2, the operation of the gospel. The gospel is the power of God. Ang makapangyarihan po ang magandang balita. Jeremiah 32:17, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too difficult for you. Nothing is too hard. Walang imposible sa Diyos. Kahit bumuhay ng patay. Amen? Marami akong patotoo dyan. Okay? So the operation, the gospel is power. Amen? Alam nyo, ang Panginoon ay makapangyarihan. Nung nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng salita. Pero nung tayo ay kanyang isave, bakit makapangyarihan ang gospel? Dahil nung isave, biruin mo, nung nilikha niya ang lahat sa salita. And God said, let there be light, and there was light. Sabi sa Psalm 8 verse 3 nga, sister. Sabi sa Psalm 8 verse 3, nandiyan ba yan? Next, Sister Jel. Hindi, nandiyan na. Sabi niya, when I consider the heavens, wag mo nang harapunan yan. Psalms 8:3, when I consider the heavens and the works of your fingers, who is man that you are mindful of him? Wag mo nang puntahan, Jel. Mag-stick ka dun sa, kasi madidelay tayo. Okay? So, the operation of the gospel is power. Amen. Okay. Nung nilikha, pakinggan niyo ako, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, salita lang. Okay? Nung nilikha niya ang heavens, ang kalangitan, daliri lang. Okay. Nung inilabas niya ang mga Israelita from Egypt, ang kanyang ginamit ay ang kanyang arm. Exodus 13 verse 3. Tingnan mo nga dyan, Jel, ayan Psalm 8 verse 3, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars that you have ordained. Next slide. When He brought out people from Egypt, ginamit niya ang kanyang hand. Okay? Noong inilabas niya ang tao, wag mo na yan, Jel. Nung tinubos niya, makinig kayo sa akin, nung tinubos niya ang tao sa pagkagapos kay Satanas, ginamit niya ang kanyang mighty hands. Amen? Ibig sabihin, flinex niya ang kanyang muscle. Hindi na lang fingers, hindi na lang salita. Meaning to say, nahirapan ng Diyos. Hindi siya nahirapan, pero mas malaking power ang ginamit niya. Sabi niya sa John 12, sabi niya, kung babasahin natin, 37 to 40, yon. So, ano ang naging outcome? Ayan ano ang naging outcome ng salvation na yon? Punta na tayo sa outcome. Dahil wala tayong time. The outcome of the gospel is the new creation. Ikaw ay bagong nilalang na. Ang buhay mo ay buhay ng Diyos. Amen? Ang puso mo ay bago, ang isip mo ay renewed, ang spirito mo ay buhay. Nakakagets ka sa Panginoon, at ang destiny mo ay heaven. Walang makakapigil sa'yo. Nothing can separate you from the love of God, not even your own sins. Because it is covered. Okay? So all things, sabi niya,
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now, all things are of God. Ang buong buhay mo ay dapat sa Panginoon. Last O. The outreach of the gospel. The gospel is for all who believe. Whoever believes. Hindi mahalaga kung ikaw ay Ilocano, Tagalog, Negro, Asian, Korean, American, basta ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ikaw ay maliligtas. The gospel is for all men because all men need to be saved. Kailangan mo bang ma-save? Amen. Sino dito ang hindi pa nagsuko ng buhay sa Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. May natutunan ba kayo? Review na lang ito kaya binibilisan ko kasi alam na natin itong lahat. But as we go into gospel fluency, kailangan na ma-review natin lahat ito. Amen? Amen. So tayo po ay At ngayon, so ang ating pananampalataya ay isasabit natin o iaangkla natin sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya, worship team, halina kayo. Kaya sa oras na ito, kapatid, kung hindi ka sigurado na ikaw ay saved. Sabi ng ni Mick kanina, Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Kung hindi ka pa sure sa iyong salvation, in a moment of silence, just where you are, sabi mo sa Panginoon, Jesus, I believe in you. I believe in the work that you have done. I receive my salvation. Thank you for delivering me. Salamat sa kalayaan ko sa lahat ng gawa ng kaaway. Mula sa araw na ito, wala nang kapangyarihan. Ang sakit, ang sumpa, ang masasamang bagay, ang kahirapan sa aking buhay. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, binibigyan kita ng kalayaan, kumilos sa aking buhay. Salamat, Jesus, sa sakripisyo at sa pag-ibig sa akin. Praise the Lord. So, habang umawit ng worship team, selyuhan natin ng communion. Okay? Selyuhan natin ng communion ang ating, at ang mahalaga po, kung meron kang Jesus, katulad ni Apostol Pablo, hindi ka pwedeng hindi humayo. Sino dito ang desidido na humayo para sa Panginoon? Kapitbahay muna. Dali, taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Father, in the name of Jesus, I release your mighty grace upon the lives of people who are committing their lives. Kung ikuno-commit nyo ang sarili ninyo, na mag-reach out kayo para sa Panginoon. Taas nyo ang kamay nyo. Father, behold their hands. Dalayan ko sa oras na ito, Panginoon, as they have committed to you. Supply them with the grace that they need to do your will, oh God. And Father, thank you for the forgiveness that you have given us. As we remember what you have done on the cross, thank you, Lord, for covering our sins. In Jesus' name, amen. Go. Palakpakan natin ang Panginoon. I'm the one who held the nail. It was cold between my fingertips. I've hidden in the